story time na meron kayong matututunan dito. Especially sa mga beginner runner. Meron akong kasabihan na ibabahagi sa inyo. Actually, natutunan ko to, nalaman ko to back when yung nahilig pa ako sa pagmumotor. Actually, mahilig pa rin naman ako sa pagmumotor ngayon. Kaya nga JCat Moto Runs, yung channel na to kasi originally, pagmumotor yung nakahiligan ko. Now, ang kasabihan goes something like this. Slow is smooth. Smooth is fast. Nag-originate to sa mga Navy SEAL. Tapos sa pagmumotor naman, naa-apply to sa mga kurbada. Slow is smooth. Smooth is fast. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Actually, ang ibig sabihin lang nito is kung minamadali mo yung mga bagay, may tendency na magkamali ka. To the point na instead na mas mabilis kang matapos, mas babagal ka kasi yun nga, may pagkakamali ka. So, bakit ko to sinasabi? Kasi ganun din sa running. Usually, nakafocus tayo masyado sa running, sa improvement natin to the point na nakakalimutan natin yung rest and recovery. Yung mga iilang bagay outside of running mismo na nakakatulong din naman. Example, ako, last February or around March, na-injury ako. Bakit? Naging greedy ako. Gusto kong mabilis yung improvement ko kasi nakita ko na nag-i-improve ako or mas mabilis yung improvement ko nung nag-introduce ako ng heel repeats. To the point na yung heel repeats, inagawa ko 2 or maximum of 3 times a week. So masyadong nalaspag yung Achilles part ko. Nagkaroon ng tendinopathy. So instead na mapabilis yung improvement ko, anong nangyari? Na-sideline ako. I mean, hindi naman totally natigil ako sa pagtakbo, pero yung mileage ko talagang na-reduce kasi kailangan ko munang pagtuunan ng pansin yung injury ko para makarecover. So instead na maging intentional ako, deliberate ako to slow down yung ginagawa ko para at least consistent yung progress ko, ang nangyari, nag-ramp up ako, binilisan ko to the point na bumagsak ulit ako kasi na-injured. So yun yung ibig sabihin. Slow is smooth, smooth is fast. Sa mga beginner runner dyan, mas malaki yung tendency sa atin na ganun yung mindset. Kasi gusto nating mag-improve. Lalong-lalo na nakikita natin sa social media na masyadong highlighted yung mga PR ng mga tao, yung mga naka-sub 30, sub 25, naka-sub 1 hour, naka-sub 2. Masyado nating tinitingnan as goal. Nakakalimutan natin na iba-iba yung ating mga sarili. Iba-iba tayo ng improvements or bilis ng improvement. Iba-iba tayo ng background. May mga athletic talaga, meron namang hindi masyado. So, take note. Yun nga yung sinabi ko. Slow is smooth. Smooth is fast. So, ganun lang. Simplihan lang natin. Sa one life hack or runner hack, isa sa pinaka-importanting bagay kung gusto mo mag-improve, lalong-lalo na kung consistent ka na sa pagtakbo mo, kasi yun nga, consistency ang isa sa pinaka-importanting bagay dito sa running. Kung consistent ka na, tapos nakikita mo medyo mabagal yung pag-improve mo, maring ito yung mali mo. Tulog. Kasi yung mismong running is breaking down your body. Ang pag-rest and pag-recover, yun yung magpapalakas sa'yo. Yun yung magbibigay ng compensation. Meron nga ang term na super compensation. Mas lalakas ka sa baseline fitness mo. So, tulog. At least 7 to 8 hours. Actually, kung titingnan natin, isa sa pinaka-example dyan, although hindi siya runner, basketball player siya, LeBron James. Isa sa priority ni LeBron James, kaya umabot siya ng 20 or 21 years na yata sa NBA, is pagtulog. So yan. I hope mayroon kayong natutunan sa video na to.